Kakausap natin no yung ating Mojo tungkol sa punto de vista naman ng prosecution team. Nandito po si Amy Atienza. Good evening, Amy. Hi, Amy. Yes, good evening, Chike and Mase. Para nga sa side of the prosecution, no, sinabi nila agad na August is the month nga daw para sa confidential funds dahil ngayong araw ay yung ikalawang araw no ng pagpresenta nila para sa artikulo ng confidential funds sa misuse nito pati na rin sa inappropriate liquidation reports ni Vice President Sara Duterte sa Office of the Vice President at sa Department of Education. At nasabi nila dito no nung matapos ang trial sa isang press conference na itong ang confidential funds si Vice President Sara Duterte at yung naging presentasyon nila kanina para nga sa witness na si Roderick Wamil ay talagang maraming irregularities daw doon sa paggamit niya o paggasta ng confidential funds si Vice President Sara Duterte. Kung makikita din kasi sa trial kanina no, ay nasabi nga na mayroong mga acknowledgement receipts pero walang mga opisyal na resibo na naipakita doon sa liquidation report or sa accomplishment report ni Vice President Sara Duterte pagdating nga doon sa naipasa nila sa Commission on Audit. So yan pa yung tuloy-tuloy nating abangan nga din lalo na dahil bukas ay magpapatuloy ulit yung direct examination ng prosecution pagdating nga dito sa confidential funds si Vice President Sara Duterte. And then Amy, after kay Ginoong Wamil, ano ba yung gusto nilang ma-establish talaga dito ni Wamil and ano yung gusto nilang ma-establish sa second witness na galing din sa COA? Well, for today kasi no, ang gusto talaga nilang ma-establish ay yung simula nga o mapakita no kung paano nga ba ginastos yung confidential funds from the last quarter of 2022 up until the third quarter of 2023 kung saan si Wamil yung tumayo bilang state auditor ng Commission on Audit sa Intelligence and Confidential Funds Auditing Unit ng COA. So yun yung inaasahan natin no na mabubuo pang naratibo pagdating nga ng mga susunod na araw dahil ang susunod naman ay si Celine Del Campo. Siya naman yung current state auditor ng COA para nga mas ma-discuss pa yung mga hindi na naabutan mismo nito ni Wamil pagdating doon sa auditing process na ginawa nga ng ahensya tungkol pa rin sa confidential funds si VP Sara. Oh, pero Amy, ano tong sinasabi ni Congressman Adjong na kapag ka daw tiningnan yung pag-encash, parang madalian yung ginawa ng OVP? Tama ba? Ano yung detalye dito? Ito kasi kung maalala natin nung nakaraang impeachment trial day no ay nakita nga yung itong encashment kung saan 4 na cheque from the Office of the Vice President habang 3 doon sa Department of Education ang ginawa ng camp ni Vice President Sara Duterte kung saan nga 125 million at 32.5 million pesos each yung encashment na nirequest nila doon sa land bank branches. Pero dito kasi makikita nga din na yung 125 million pesos pagdating doon sa accomplishment report or liquidation report na ipinasa mismo ng Office of the Vice President sa Commission on Audit, 11 days lang kasi yung naging span ng 125 million pesos for the last quarter of 2022. So parang minadali yung encashment nito at gayon din no ay talagang kulang sa detalye kung sinasabi nila. Yun yung nasasabi nila no na kulang pa sa detalye yung nilalaman ng liquidation report ni Vice President Sara Duterte at naging mabilis talaga yung daloy nga nung confidential funds ni Vice President Sara Duterte. At ito yung pinagbasihan kung bakit nagkaroon ng audit observation memo. Ganun ba yon, Amy? Kapag sinabi ba ng audit observation memo, anong ibig sabihin nun? Close monitoring pero hindi naman ibig sabihin na may violation agad. Ganun ba yon? Parang ang nakikita natin dito, Chiki, Maseno, na sa audit observation memo nga no, ay parang may warning kumbaga doon sa opisina no dahil nga itong audit observation memo nakita kasi doon yung discrepancy din na meron din doon sa report ni Vice President Sara Duterte na higit 150,000 pesos pa
yung nagastos, no. So instead ng 125 million pesos, meron pang extra na 150,000 pesos. So kinakailangan niya ng close monitoring din mismo ng Commission on Audit. And syempre, yan din yung tiningnan na parang hinihinga nila no ng revision for the accomplishment report para nga mas malatag at makita no yung mga detalye pagdating doon sa liquidation reports and accomplishment reports ng kampo or ng opisina ni Vice President Sara Duterte. Amy, sabi mo yung audit observation memo ay parang warning. So binigyan ng warning ng opisina ng VP ba o yung DepEd or both? And ano daw yung naging response ng mga opisinang ito? As per the response no, Chiki, alamin pa natin yan dun sa susunod naman na magiging witness dahil dito nung nagkaroon nga din sila ng audit observation memo ay nakita lang din talaga ito ay parang nasabihan na may ganito nga mga discrepancies na nakita pagdating doon sa reports na naipasa ng Office of the Vice President at ng Department of Education. So yun yung mga nakikita pa no, na kinakailangan pa rin na bigyang kasagutan pagdating nga ng presentation ng prosecution dito nga sa kanilang pinatawag mula sa Commission on Audit. So as per the details, malalaman din natin yan dahil aside from the audit observation memo, meron pa tayong narinig na notice of suspension kung saan nga hindi din masagot no ni Attorney Wamil yan dahil ito nga notice of suspension naman daw ay sinasabi na makukuha din sa current state auditor na abangan nga natin who is sa Lindel Campo para nga doon sa presentation din mismo ng prosecution. Amy, hindi ba boring yung kanina? Discussion kanina. Kasi di ba sinasabi nila kapag ka naging boring yung discussion, papabor yun dun sa defense kasi malulose na yung interest ng mga nanonood. Pero kawawa, disadvantage yun sa prosec. Sa dami ng mga numero at auditing na pinag-usapan kanina, hindi ba siya boring? Well, naniniwala pa rin naman no yung side ng prosecution na solido nga yung kanilang naipresenta kanina at ito daw ay parang binubuo, konti-unti pa lang binubuo no yung naratibo na gusto nga nilang maipresenta pagdating na nitong confidential funds. Pero narinig din natin isa sa mga sinabi no ng end ng defense nung nagkaroon sila ng press conference ay wala namang bago. Pero for the side of the prosecution, wala naman silang issue pagdating dito, hindi din nila naiisip no na mawala mismo yung public interest. Actually, ang mas natingnan pa nila ng pansin dito din ay yung sa Okta survey na lumabas na isa nga rin sa pinaka na sasabi ng mga tao na pinakamalaking allegation or dapat tutukan ay yung sa bribery na ang iniisip din ng karamihan ay hindi na dapat tutukan. So, ito yung mga factors na kinakailangan pa rin nilang tingnan pero ang para sa kanila, tuloy-tuloy naman daw yung trabaho para nga maipresenta na yung mga ebidensya na meron sila pagdating nga dito sa impeachment trial ni VP Sara. Okay. Alright. Yun na lang muna. Maraming salamat sa iyo, Amy Atienza. Yan po ang aming mobile journalist.